Morning guys, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa ating lahat mga kababayan. God bless us all. Ano mga ating mga kababayan sa ibang bansa, ingat-ingat po kayo mga kababayan. At pag-usapan po natin ito mga kababayan, ito si Kiko Barsaga, si Meow Meow, ngayon butterfly na siya mga kababayan. Alam niyo pa po mga balita mga kababayan, siya po ay sinampa ng cyber libel ni Rason, isang business tycoon sa ating bayan mga kababayan. So, pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney mga kababayan, Ibanez. Ito ay rockstar mga kababayan. Pakinggan po natin. Kinasuhan ng libel ni Razon. May immunity ba siya? So, kinasuhan nga ni Enrique Razon si Kiko Barsaga ng 2 counts of cyber libel dahil sa mga pahayag nito na nangsuhol daw ng mga congressman si Razon. Maraming nagsasabi na hindi daw ito pwede kasi immune daw si Barsaga sa libel dahil congressman siya. Tama ba yon? Nope. Mali. Walang blanket immunity ang isang miyembro ng Kongreso pagdating sa libel or cyber libel. Ang meron lang sila ay yung tinatawag na parliamentary immunity. Pero, applicable lang ito sa privileged speech. Ibig sabihin, protektado ang congressman kung ang mga accusations niya ay sinabi niya 1. Sa loob ng legislative session, committee hearing, plenary speech, or official proceedings. And 2. Directly connected sa work as a legislator. Kapag ganon, hindi siya pwedeng kasuhan ng libel dahil speech in Congress is privilege. Pero kapag ang sinabi niya na mga accusations ay nasa labas ng session hall, tulad sa interview, press conference, or social media, wala siyang parliamentary immunity. Ibig sabihin, kung may sinabi siyang mapanira, defamatory, or false accusation outside sa session halls, libelous yan. Hindi niya pwedeng gamitin ang pagiging congressman para maging shield sa cyber libel. Ang complaint ni Razon, based siya sa pahayag ni Barsaga sa labas ng legislative sessions. Ang subject ng kaso ay ang mga mapanirang sinabi ni Barsaga sa social media. Hindi yan covered ng immunity. Ang purpose ng privilege ay para protektahan ang malayang debate sa loob ng Kongreso. Hindi ito pwedeng gamiting lisensya na manira ng tao sa social media. Kung ako si Barsaga, dapat hinintay na lang niya na ibulgar ang anumang accusations niya during the legislative privilege speech. Kaya siya pinost niya kagad. Ayan tuloy. Ito maliwanag mga kababayan, ang paliwanag ni Atty. Ibanez mga kababayan, na talagang may tulog ito si Kiko Barsaga kasi meow meow ng meow meow. Ginagawa nila kasi ang social media na ingayan na wala sa tama, hindi sa profit puro mga kababayan. Ito pa, pakinggan po natin ang iba pang mga sinasabi patungkol kay Kiko Barsaga sa kaso niyang libelous mga kababayan. 2 counts of libelous. Sabi nga daw ng iba, mayaman lang ito si Razon, bakit pa daw magpapabayad ng 200 million pesos kay Barsaga. Yan ay lesson learned para sa kanya mga kababayan, kasi hindi puro 40 congressman ka, lahat na lang tama sinasabi mo, diba mga kababayan? Kaya tama yung ginawa ni Razon sa kanya na magbabayad siya ng danyos mga kababayan. Ayun o, magbayad siya na kasama kanya mga kababayan. Ano lang siguro, sir, so what was filed? We filed a complaint for cyber libel. Your client Enrique Razon versus... Congressman Barsaga. Okay, what was the basis of the complaint? The basis was the Facebook posts which Congressman Barsaga made on his Facebook account last January 9. What were the allegations that prompted your client to file a complaint? No, I will not repeat what we consider to be the defamatory statements. What maybe his evidences na nag-post siya ng ganon against the NUP? I don't know. I don't know his motives behind it. You have to ask him. Sir, may mga evidence daw siya na i-present sa Pilipinas. Sabi niya. How do you plan to respond to that? Dun sa binabanggit niya na he'll present evidence. Supposedly... No, we haven't seen the evidence, and the basis of this complaint of ours is precisely our position that what he said was false and malicious. Sa kaso pa,
Nahaharap ngayon si Congress Miao Kiko Barsaga sa cyber libel matapos ang kanyang paratang na nabili umano ng isang ultra-bilyonaryo ang National Unity Party. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Hindi na pinatagal ng kampo ng bilyonaryong si Enrique Razon ang paghahain ng kaso laban kay Cavite Congressman Kiko Barzaga. Nagtungo na kanina sa Makati Prosecutor's Office ang mga abogado ni Razon para magsampa ng kasong cyber libel laban sa batang kongresista. Sabi ng abogado ni Razon na si Attorney Lawrence Arroyo, defamatory at malisyoso ang mga posts ni Barzaga sa kanyang social media account noong January 9, 2026 kung saan pinaratangan niyang sinuhulan ni Razon ang National Party Unity o NUP para suportahan si dating House Speaker Martin Romualdez noong 2025 elections. Hindi alam ng kampo ni Razon ang motibo ni Barzaga. And the basis of this complaint of ours is precisely our position that what he said was false and malicious. So ayan mga kababayan, maliwanag pa sa buwan. Sabi na ano na siya, filean siya ng kaso. At the same time, suspended pa siya sa Kongreso. At ang ibang, lalo na si Congressman Puno, galit na galit din sa kanya. Kaya hindi, sabi nga ni Puno sa kanya, hindi sa bagay siya maging congressman. Puro na lang dakdak ng dakdak. Walang sense ang mga pinangsasabi mga kababayan. So ayan na po ang complaint kay Barzaga mga kababayan. Ayan o. Complainant Enrique Razon versus Francisco Austria Barzaga for cyber libel sa Makati po yan mga kababayan. Office of City Prosecutor Makati. Ayan po ang nilalaman mga kababayan. Yan. So tulog ito si Barzaga mga kababayan. Hindi nag-iingat. Daldal na lang ng daldal mga kababayan. O siya, sige mga kababayan, maraming salamat po sa inyo panonood sa ating munting vlog, sa munting video natin. Please like and share mga kababayan. Please comment down below. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga kababayan dyan sa ibang bansa. Ingat po kayo. Maraming salamat po. God bless us all.